So, ayan guys, gusto ko i-flex sa inyo yung ating pag-aadobo. Ang ginawa lang natin dito, minarinade lang natin siya sa asin, betchin, at paminta. Tapos, nilagyan lang natin siya ng bawang sibuyas. Siyempre, ganun yung paggigisa natin, di ba? So, ang pag-aadobo ko ay iba sa pag-aadobo natin sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit hindi ako guys gumagamit ng suka. So, yung ginagamit natin kung saan ay yung mga matatagal ko ng follower. Alam nyo kung ano yan, diba? Dahil lagi tayong gumagawa niyan taon-taon. Kapag spring. Kasi alam nyo na, season ng umeboshi o yung Japanese plum. Dahil napaka-asim yan guys. Kaya, para hindi siya masayang, yung mga puno ng kapitbahay, ako ang sumusungkit. At ayan, ginagawa natin siyang salted, pickled, at meron din tayong minatamis. Syempre, meron din tayong ginawa nito na alak. O yung tawag nila umeboshi na sake. So ayan, meron tayong alak, meron tayong pang juice, meron tayong pang asim. Hindi tayo gumagamit ng pang asim na suka. Ito lang yung ginagamit ko guys kapag mag-adobo ko. Dalawa lang siguro kasi yung last time ay napaasim ako, 4 yung ginamit ko. So pagsigang, pagpangat guys, yan lang din yung ginagamit ko. Hindi na ako nagsusuka. At ang the best sa kanya, hindi siya basta-basta napapanis. At the same time guys, ay napakabango ng aroma niya, manamis-namis. Kaya yung mga anak ko, lately, sinasabi nila, ang sarap ng adobo ko talaga. Hindi man lately, actually, matagal na. Kasi matagal na ako nag-adobo na. Ito yung gamit ko. So, sabi nila, mama, ang sarap talaga ng adobo mo. Even yung natin guys, yung fritada, kaldereta, hindi ako nagsusuka. Ito lang yung ginagamit ko. Kasi nga, para hindi siya masayang, diba? At the same time, napakabango ng amoy nyo. Fruity talaga yung magiging lasa ng inyong luto. Siyempre, hindi naman lasang fruity. Basta mabango lang. Kahit yung curry natin, guys, na chicken curry, yan, nilalagyan natin siya. Siguro isa lang. Kasi nga, para lang, malasahan natin yung parang lasang yogurt. Kasi hindi na natin kailangan maglagay ng yogurt. So, ayan guys, yan lang yung sikreto ko. Tapos, hinugasan ko lang yan. Kasi nga, sobrang alat niya. Saka natin siya pipisikin sa ating tubig. Kasi nga guys, para lang di siya sampalok, no? Kaya lang, ang kagandahan nito, hindi na natin kailangan pakuluan bago natin durugin katulad ng sampalok. Ito ay, pipigain mo na muna. Kasi nga, malambot na rin naman siya pagka-pickled natin. So, ayan guys. Tanggalin nyo lang yung buto. Pwede nyo ihalo yung buto. Ayan. Diba? Tapos, saka nyo lang ihalo dito sa ating, ayan. And then, maglalagay lang tayo ng toyo. Tapos guys, pwede nyo nang gawing apritada yan. Maglagay lang kayo ng patatas, ng carrots. Apritada na yung lasa niya. So, nagdadalawang isip ako kung i-apritada ko siya or adobo na lang. Kasi paborito ng mga anak ko din yung adobo. Paborito din naman nila yung apritada actually. So, ayan. Kaya lang, ang gamit natin ay hindi bell pepper, kundi yung mga siling pansigang. Kasi wala na tayong bell pepper. Para manamis-namis yung ating adobo. Tapos ayan guys, maglalagay lang tayo ng ating laurel. Ayan. Tapos papakaluan lang natin yung maigi. Add lang tayo ng paminta. At ito na nga yung adobo natin guys. Jajan! Pwede na tayong kumain. At kakain na ng adobo natin. Syempre, titikman natin. Hindi mawawala yung ating taste test. At may batang nagwawala sa paligid ko. Itadakimasu! Sarap. Sarap, baby. Ang sarap niya, besh. Grabe, guys. Mapaparami na naman ang kain natin. At alam nyo ba, guys, pag gumamit kayo ng plum o umeboshi sa mga luto nyong karne, magiging malambot ang inyong texture ng karne. Katulad nitong manok natin. Super lambot. Juicy pa rin. Hindi siya dry. Diba po? Nakatingin yung apo ko sa akin. Diba? Ang hirap na mag-vlog pagka may alaga ka ng apo. Pero ang sarap.